Sancho. Praise the Lord, isang magandang gabi ulit sa aming mga kaibigan sa dahil ito. Isa po magandang bagay na tayo muli ay makapakinig na kanyang mga salita. Glory to God. Ngunit, bago salita ng ating Panginoon, tayo muna ay saglit na mananalangin si Daddy on the ground. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa oras dito sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na mabuti sa amin. Salamat sa panibagong lakas at buhay na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At narito ngayon yung mga salita namin mapapakinggan. Ikaw siyang patuloy na magagamit. Ikaw siyang patuloy na magbukas sa mga mata na kami mga puso. O paligid natin maunawaan na yung banal na kalooban. Salamat pa naman namin Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. To God be all the glory. Kami po muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na patuloy lagi na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Kaya ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan na gaya ng ating laging naririnig na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay kailangan may paparating sa bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan, kung bakit may pangangaral ng Ebanghelyo, sapagat mayroong Christ na ibinigay ang Ama sa atin. Kaya katatapos lang natin magdiriwang o pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, Holy Week or mahal na araw. Kaya mga kaibigan, kahapon ay kumbaga pinapahalagahan natin yung pagkabuhay na mabuti. Sa brother, palain kayo ng Panginoon. Huwag natin. Praise the Lord. Si God be all the glory. Kaya katatapos lang natin anong tawag dyan? Yung pag-alaala ng pagkabuhay na maguli. Sapagat ang Diyos ay hindi si Christ, ay hindi siya nanatili patay, kundi siya ay binuhay. Siya mismo ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw, gaya ng kanyang sinabi sa kanyang mga salita. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan natin sa Panginoon, ang pangangaral ng salita ng Diyos, kung bakit ito mismo ay mahalaga, sapagat mga kaibigan, si Christ ay hindi siya nanatiling patay. Siya mismo ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang kanyang mga salita ay patuloy natin mapapakinggan, patuloy natin mapagbulayan, sapagat ito yung kanyang kabilin-bilinan nung bago siya umakyat sa langit, sa kanyang Ama sa langit. Ito yung kanyang kabilin-bilinan sa kanyang mga apostol. Praise the Lord. Kaya ang ating Panginoon ay hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay nabuhay na maguli. Kaya itong pangangaral, kailangan natin pakinggan, kailangan natin sampalatayanan, sapagat hindi ito walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Bakit hindi ito walang kabuluhan? Sapagat mga kaibigan, maging walang kabuluhan lamang ang pangangaral ng Ebanghelyo na dala ng mga apostol kung si Christ ay hindi binuhay na maguli. Praise the Lord. Kung siya'y nanatiling patay, walang kabuluhan yung pangangaral na ating mapapakinggan. Ngunit salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos sapagkat si Christ ay hindi siya nanatiling patay. Kaya meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung pangangaral ng Ebanghelyo ay napakahalaga. Sapagat mga kaibigan, ang pangangaral ng Ebanghelyo
walang ibang laman kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ay sabi ng banal na kasulatan na sa ating mga pakikinig ng kanyang mga salita, mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na hindi lamang tayo makikinig, kundi nais ng Diyos na tayo sumampalataya. Dahil mga kaibigan, yung ating pagtanggap, yung ating pagsampalataya, hindi ito walang kabuluhan. Sapagkat si Christ ay hindi siya natiling patay. Kaya may pagkabuhay na maguli, merong pangako ang Diyos, merong pangako ang Panginoon na ang bawat sasampalataya sa kanyang mga salitang, bawat tatanggap sa Panginoon at sasampalataya ay merong buhay na walang hanggan. Praise the Lord. To God be all the glory. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat sa gabi ito ay patuloy natin na patuloy tayo na nakakapakinig ng pangangaral ng kanyang mga salita. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, mga kaibigan, na sa ating mga pakikinig ay meron siyang pangako na mapalad ang mga nakikinig, mapalad ang mga sumampalataya, mapalad ang mga tumutupad. Kaya sabi dito, sino itong mapalad? Yung mga nakikinig, hindi ka lang nakikinig, sumampalataya pa tayo. Sapagkat ang sabi sa Luke 18 verse 8, mga kaibigan, sa pagsampalataya, mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos may pangako. Ano yung ating sampalatayanan? Mga kaibigan, na si Christ ay muling babalik. Kaya sabi sa Luke 18 verse 8, mga kaibigan, sa kanyang muling pagbabalik ay ang kanyang hanapin sa atin yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya sa salita ng Diyos na dala ng kanyang mga sinugo, dala ng mga apostol. Praise the Lord. Kaya napakahalagang bagay yung pananampalataya. Dahil walang kabuluhan na yung ating pananampalataya kung si Christ ay hindi siya nabuhay na maguli. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ang Kristo ay nabuhay na maguli. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kung tutusin, mga kaibigan, kung napapanood natin dun sa The Passion of Christ, yung buhay ni Christ, napapanood natin yung kanyang ginawa. Mga kaibigan, nung siya mismo ay nasa lupa pa, na siya'y nagpapagaling ng mga malalang karamdaman. Kaya kung tutuusin, mga kaibigan, pwede yung gamitin ang kanyang kapangyarihan sa krus ng Kalbaryo para hindi siya matablan ng pako. Pero hindi niya ginamit yun. Bakit po? Sapagkat mga kaibigan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin at nakitulan sa tao. Pero kung tutusin, may taglay siyang kapangyarihan. Dahil kaya niya magpapagaling. Mga kaibigan, kaya sumusunod sa kanyang alon. Mga kaibigan, yung mga alagad na nasa dagat, na alakas ng alon. Mga kaibigan, ang Panginoon tulog. Nung sa panahon na siya'y nagkatawang tao, ginising ng mga apostol ang si Christ. Anong sabi ni Christ? Ang hina, ang konti na yung pananampalataya. Kaya mga kaibigan namin sa nung gumising ang Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Pinahupa niya lang yung dagat, yung bagyo. Kaya ang Panginoon may taglay na kapangyarihan. Ngunit mga kaibigan, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi siya ang nasusunod. Diba sabi? Mga kaibigan, siya'y nananalangin sa Panginoon. Bakit siya'y nananalangin? Mga kaibigan, nung bago siya huhulihin, mga kaibigan, para siya ay doon na magsimula na siya'y magtiis hanggang sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan namin sa Panginoon, bakit siya nananalangin? Sa Ama dahil alam niya ang kanyang kalagayan bilang nagkakatawang tao. Kaya di ba tayo na bilang tao na talaga, baga hindi tayo nagkakatawang tao na talaga, ramdam natin yung hirap. Nakakaramdam tayo ng hirap, nakakaramdam tayo ng gutom at uhaw. Ganon din ang ating Panginoon, nakakaramdam din tayo ng pagod. Sapagat tayo ay tao. Ganon yung tao eh. Si Christ nagkatawang tao.
Praise the Lord. Eh si Christ, nagkatawang tao, hindi siya talaga totaling tao. Mga kaibigan, ngunit siya'y nagkatawang tao dahil alang-alang sa atin. Alang-alang sa katubusan ng bawat sasampalataya. Urin pang pangalan natin, Panginoon. Kaya nung siya'y nananalangin sa Amahan, sabi, hindi niya ibig. Ang sabi niya, hindi ang kanaibig ang masusunod, kundi ang kalooban ng Ama. Pero umiyak siya. Bakit? Kung nasa kalagayan siyang tao, mga kaibigan, tayo ay merong pag tayo merong mga dinadala o masasabi natin may mga pinapasan na mga problema, di ba umiiyak tayo? Mga kaibigan, humihingi tayo ng awa at tulong sa Panginoon. Mga kaibigan, ganon din si Christ. Nung siya'y nagkatawang tao, nakaramdam siya ng takot. Mga kaibigan, ngunit hindi niya ang kalooban niya masunod, kundi ang kalooban ng Ama na nasa langit, na siya ay maghirap sa ating mga kasalanan. Urin pong pangalan natin, Panginoon. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, hindi ba natin alam na tayo ang pinakamapalad sa lahat ng mga nilalang? Bakit tao ang pinakamapalad? Mga kaibigan, sapagat ang tao lang kasi ang mayroong pag-asa na makapasok sa langit. Mga kaibigan namin, sabi kaya nga si Christ, ibinigay ng Ama para tayo ay hindi mapahamak. Uriin pa ang pangalan natin, Panginoon. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin, sabihin tayo ang pinakamapalad sa lahat ng mga nilalang. Praise the Lord. Yan ang hindi natin nakikita. Sapagat ang ating nakikita, yung mga bagay sa sanlibutan. Ano yung mga bagay sa sanlibutan na mabilis makahatak sa tao? Mga kaibigan, ano ang lagi nating naririnig? Mapalad siya dahil siya ang may-ari ng buong Alaminos. Mapalad siya dahil siya ang may-ari ng buong SM. Mga kaibigan, mapalad ka pag meron kang pag-aari, sikat. Pero mga kaibigan, sa Diyos, yan ba ang basihan na mapalad? Hindi. Ang basihan sa Diyos na ang tao mapalad, na ang tao ay tumanggap kay Christ, tumanggap ng kaligtasan. Yun ang mapalad sa Panginoon. May buhay na walang hanggan. Then mga kaibigan, kahit sabihin natin na pagmamay-ari mo yung isang buong, hindi na tayo lalayo, ng buong Alaminos, mga kaibigan, ngunit pagdating sa Diyos, pag ang tao ba ay babalik sa Panginoon, may madadala pa tayo kahit piso, wala tayong madadali, kahit damit na natin, hindi natin madadali. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sa lahat ng nilalang, ang pinakamapalad tao. Dahil tao, mga kaibigan, ang merong pangako ang Diyos na merong tuwang makapasok sa langit. Ngayon, ano yung nais ng Panginoon sa atin? Para ang tao makapasok sa langit. Kaya ibinigay ng Ama si Christ sa atin. O atin siyang tanggapin, atin siyang sampalatayanan. Kaya ang mapalad sa harapan ng Panginoon. Maring dito sa lupa, mapalad ka pag meron kang lahat na sa iyo ng pagmamay-ari. Pero sa kabila nun, mga kaibigan, wala tayong magigit-git. May kahit damit, wala. Maiiwan yan sa lupa. Mga kaibigan, ano yung ating madadala sa Panginoon? Yung kaluluwa natin. Yung kaluluwa natin, ito kasi yung nangangailangan ng kaligtasan. Ito yung tinubos sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon, kaluluwa ng tao. Dahil ang kaluluwa ng tao siya'y nagkasala. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang mapalad sa harapan ng Diyos. Revelation 1 verse 3, mapalad ang mga nakikinig. Praise the Lord. Hindi ka lang basta-basta nakikinig. Sumampalataya ka pa naniniwala. Sapagat mga kaibigan, mas mapalad
Ang sumampalataya na kahit hindi niya nakikita ang Panginoon, pero sumampalataya siya kay Christ, yung salita ng Diyos na kanya iniwan sa atin. Doon sa panahon ni Christ noon, kasama nila ang Panginoon, pero anong ginawa nila? Nag-alinlangan pa sila. Kasama nila ang Panginoon, ha? Pero nag-alinlangan pa sila. Mga kaibigan namin sa Panginoon. Ngunit sabi ng Bible, sabi ng banal na kasulatan, di ba si Tomas? Kaya itong isang alagad na ito na si Tomas mapag-alinlangan. Nung nabuhay ang Panginoon, nagpakita sa mga alagad. Mga kaibigan, anong sabi? Anong sabi mga kaibigan ng banal na kasulatan? Nung nagpakita ang Panginoon at ipinalita kay Tomas, ayaw maniwala si Tomas. Eh bakit? Maniwala lang daw siya. Pag ganyang daliri, may tutusok niya doon sa butas ng kamay ng Panginoon na pinagpakuan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, mahirap yung mapag-alinlangan. Pero ano sabi ng Panginoon? Mapalad ang hindi nakakita, ngunit siya'y sumampalataya. Ngayon, sa ating panahon, hindi natin nakikita ang panliteral, hindi na panahon na siya'y nagkatawang tao. Panahon na, mga kaibigan, na ang kanyang mga salita ay ating pakinggan na kahit wala siya. Literal. Mga kaibigan, sabi niya, mapalad yun, sumampalataya, na kahit hindi nakita, pero sumampalataya sa kanyang mga salita. Praise the Lord! Kayo mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa Diyos sapagat ang kanyang mga salita ay kanyang iniwan bago siya umakyat sa mga langit. Na ngayon, ano na lang gagawin ng tao? Sampalatayanan yung salita ng ating Panginoon. Atin siyang tanggapin at sampalatayanan. Yung kanyang iniwan na ang sumampalataya sa Ebanghelyo ay hindi mapapahamak. Sino ba itong Ebanghelyo? Sino bang laman ng Ebanghelyo? Mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Ebanghelyo walang iba kundi si Christ na bugtong na anak ng Diyos. Pag walang Christ, walang pangangaral. Pag walang Christ, walang Ebanghelyo, tayong mapapakinggan. At pag walang Christ na ibinigay ang Ama, wala tayong pag-asa sa langit. Yan ang katotohanan. Kaya paano tayo nagkaroon ng pag-asa sa langit? May Christ sa ibinigay. Ngayon, anong gagawin nila ang tao? Sumampalataya. Sa Ebanghelyo, sampalatayanan natin si Christ na ating tagapagligtas. Dahil hindi siya nanatiling patay, siya ay nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Si God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang salita ng Diyos ay lagi-lagi natin napapakinggan sa dakong ito. Kaya, ibig sabihin, ang Diyos ay patuloy na nananawagan sa atin. Dahil sa panawagan ng ating Panginoon na ang tao kailangan pakinggan ang Ebanghelyo sapagat si Christ ay muling babalik. Yan ang kanyang sinabi sa John 14, sa 1 hanggang 4. Sabi ng banal na kasulatan, siya'y muling babalik. Kaya sino may sabi? Siya mismo. Sabi sa John 14, huwag magulumihanan ang iyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Si Christ ang tinutukoy. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At kung di gayon, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoon, at kung ako'y pumaroon kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, o pangkusan ako naroon, kayo naman ay bumoon. Kaya ito yung pangako ni Christ. Mga kaibigan, siya yung muling babalik. Kaya ang isa sa sinyalis, mga kaibigan, na si Christ ay muling babalik, itong pangangaral. Itong pangangaral ng Ebanghelyo na dala ng mga apostol. Praise the Lord. Kaya yung ganitong trabaho, yung pangangaral kahit gabi, pangangaral sa palengke, pangangaral sa sasakyan kahit saan, mga kaibigan, trabaho yan ng mga apostol.
Praise the Lord. Nangangaral sa plaza. Kaya trabaho yan, gawain ng mga apostol. Sa God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, si Christ ay muling babalik. Kaya lang sabi sa English version, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Si Christ ang tinutukoy. Maniwala tayo sa kanyang Ama, maniwala din tayo sa kanya. Sabi sa verse 2, in my Father's house are many mansions. Anong meron daw sa langit? Sa bahay ng ating Diyos. Mga kaibigan, merong mga mansyon. Kanino niya ito? Ipinangako. Sabi ng banal na kasulatan, doon sa mga sumampalataya, tumanggap ng kaligtasan. Tumanggap ng kaligtasan. At mga kaibigan, siya'y naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang sanlibutan, mga kaibigan, wala tayong pag-asa dito. Wala sanlibutan nakatalaga sa paghapon. Ngunit ang bawat sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo na dala ng mga apostol. Mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos may pangako. Luke 18 verse 8, mga kaibigan, sa kanyang muling pagbabalik, ang kanyang hanapin sa atin yung pananampalataya. Saan ang gagaling ang pananampalataya? Sa Romans 10:17, walang iba kundi sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ay napakahalagang bagay na tayo ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, lagi nating tandaan, ang tao ang merong kapalaran. Ang tao lang ang merong binigyan ng Diyos ng pangako na makapasok sa langit. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, anong gagawin ng tao? Sapagat mga kaibigan, hindi sa pamagitan ng kabaitan. Sabi sa Korinto, mga kaibigan sa 1 Corinthians, hindi sa pamagitan ng kabaitan ng tao maliligtas. Dahil mga kaibigan sa kabaitan lang. Marami naman sa ating mababait eh. Halos hindi na marunong magalit eh. Mga kaibigan. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa pamagitan ng kabaitan ang tao maliligtas. Dahil mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay mula sa Panginoon, biyaya ng Diyos na hindi pinaghirapan ng tao. Sa Ephesians 2 verse 8, ang kaligtasan ay biyaya mula sa Panginoon. Hindi mo kailangan maghirapan. May si Christ ang naghirap sa krus ng Kalbaryo para ang tao maligtas. Purihin pang pangalan nating Panginoon. Glory to God. Kaya hindi sa pamagitan ng kabaitan ang tao maligtas. Purihin pang pangalan nating Panginoon. Dahil kung sa pamagitan ng kabaitan ng tao, hindi na bibigay ng Ama si Christ sa atin. Na siyang siya yung manunubos sa ating mga kasalanan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung kaligtasan ay biyaya mula sa Panginoon. Sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa kanyang mga salita. Sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Christ bilang ating tagapagligtas. Purihin po ang pangalan nating Panginoon. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa Diyos, ang kanyang mga salita ay maliwanag na lagi nating napapakinggan. Kaya ito yun, iniwan ni Christ bago siya umakyat sa mga langit. Praise the Lord. At mga kaibigan, ito yung kabilin-bilinan bago dumating ang Panginoon, kailangan ipapangaral ang salita ng Diyos. Mapalad ang tumatanggap. Mapalad ang sumampalataya. Sa banal na kasulatan, sa Mark 16, ipapangaral ni Ebanghelyo ang tumanggap. Ang sumampalatay, mabautismuhan ay maluligtas. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon,
Ang bautismo, bakit kalakip yan? Sa itinuturo ng Panginoon. Sa pangangaral. Sabi sa 20th verse, 19 to 20, magsisabi sa kanyang mga apostol, magsiyaw kayo sa buong sanlibutan. Magsiyaw kayo sa buong sanlibutan at ipapangaral ang Ebanghelyo. Kaya sabi dito, dahil dito magsiyaw at gawin niyo yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila yung bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Naituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa iyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya sabi, kasama sa pangangaral yung bautismo. Sapagat ang bautismo, yan ay isa sa halimbawa na ginawa ni Christ. Siya ba'y makasalanan? No. Si Christ, mga kaibigan, ay hindi nagkasala. Ang ating kasalanan na kanyang pinasan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit bakit siya nagpabautismo kay Juan Bautista? Para matupad ang kasulatan. Eh di ba tayo, ang Pilipinas, hindi lang Pilipinas, mga kaibigan, pinagurian tayo na bansang Kristiyano. Bansang Kristiyano. Ang sinasabing Kristiyano, hindi lang sa pangalan. Pag sinasabing Kristiyano, tagasunod. Tagasunod ng gawain ni Kristo na ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, yung bautismo, sabi ng banal na kasulatan, paghugas sa kasalanan. Ngayon, bakit ginawa ni Christ yan? Para siya yung ating gayahin, para siya yung ating sundin. Sapagat yan ang isa sa proseso para ang tao maging malinis sa kasalanan, para ang tao makapasok sa area ng langit. Praise the Lord! Mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya ang tao lang ang pinangakuan ni Christ na papasok sa langit. Ngunit kanino ito mangyayari? Sa bawat sumampalataya, kaya ipapangaral, kaya may pangangaral ng Ebanghelyo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Mga kaibigan, kaya sa pangangaral may pagtuturo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagtuturo ng Diyos sa atin na ating ganapin yung mga bagay na itinuturo, na iniwan ng Panginoon sa atin. Iniwan ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Si God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ito lang, ang simple lang, ang nais ng Panginoon sa atin. Atin siyang tanggapin bilang ating tagapagligtas, bagamat hindi na siya natin kasama, literal. Ngunit mga kaibigan, siya'y nakatunghay sa atin. Siya'y nakatingin sa ating mga puso at damdamin, sa ating mga kaisipan. Kaya ang Diyos ang nakatunghay sa ating mga puso. Kung tinatanggap natin ang Panginoon, nakikita ng Diyos yan. Kayong mga namamasada, na mga naghihintay ng sasakyan, mga nakatayo, o nakaupo man, nakikita tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya magandang bagay na mga kaibigan na ang Diyos, yung kanyang mga salita ay lagi-lagi natin napapakinggan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya kami pong kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Meron po tayong programa sa Channel 13, sa PTV4 GN21, Oras ng Katotohanan. Meron din po tayo sa Facebook Live, sa Breezy 80 Prayer Power, Live Radio Prayer Power, sa Fourth Watch Media Prayer Power. Pwede po kayo magpadala ng mga prayer requests. Pwede niyo pong hanapin sa iyong Facebook, sapagat yan po ay nakapublic. Mga kaibigan, po yung ating mga programa sa Facebook Live. Maging sa iba't ibang channel cable, basta yung Oras ng Katotohanan, yan po ay sa atin. Related po yan sa Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch. Yan po ay Global Mission. Mga kaibigan, yung ating mga programa, yan po ay napapanood din sa iba't ibang dako ng bansa. Si God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos din ang patuloy na magpapala, mag-isa yung pagtataguyod sa misyon. Sapagat ang pagtataguyod natin sa gawain ng ating Panginoon, pagpapahayag ng pag-ibig natin sa Diyos.
pagpapahayag na binigyan natin siya ng karangalan. Purihin pang pangalan natin, Panginoon. Dahil paano masasabi ng tao, pinaparangalan ko ang Diyos, pinapasalamatan ko ang Panginoon, iniibig ko ang Diyos. Paano natin siya mapapatunayan? Na siya'y nasa langit. Mga kaibigan, hindi siya natin kasama literal. Pero ang kanyang mga salita ay paniinuan. Kaya dito may papakita natin sa ating mga pagbibigay, sa ating mga pag-support sa misyon. Dito natin may papakita yung ating pag-ibig ng ating Panginoon. Kung tutuusin, hindi natin kaya suklian. Yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi natin kaya suklian yun. Mga kaibigan, ngunit may papahayag natin sa ating mga puso yung ating pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa kanyang gawain, sa pamagitan natin pagtulong sa misyon. Sa God be the glory. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sa 2 Corinthians 9:7, na ang sabi ng ating Panginoon, magbigay tayo na ayon sa ipinasya ng ating puso. Kaya yung pagbibigay natin sa misyon, pagpapasya ng puso ng tao. At sa kawikaan sa Proverbs 3 verse 9, yung ating pagbibigay ay pagbibigay ng karangalan doon sa nagbigay ng buhay sa atin. Pagbibigay natin ng karangalan, pasasalamat doon sa nagbigay ng buhay at hininga sa atin. Kaya sa pamagitan ng sa pamagitan natin pagtulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, doon natin may papakita yung ating pag-ibig sa Panginoon. Praise the Lord. At mga kaibigan namin sa Panginoon, ano ang pangako ng Diyos pag tayo nagbibigay? Hindi Kanya mababayaan. Wala siyang pangako na pag kayo nagbibigay, ikaw ay mabawalan. Pag kayo nagbibigay, ang Diyos maglalaan. Bakit po? Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pag sinabi niya, gagawin na yun. Ang tao minsan, mga kaibigan, ang pangako ng tao minsan napakako. Bakit? Pero ang Diyos hindi. Dahil sabi sa banal na kasulatan, sabi sa mga numbers, sabi sa bilang, sa 23 verse 19, ang Diyos hindi gaya ng tao na magsisinungaling. Pag yung sinasabi niya, gagawin niya. Ang sabi, magbigay ka ikaw bibigyan. Bibigyan ka ng Diyos talaga. Dadalitan ka ng Diyos ng pagpapala. At ano yung pagpapala ng Panginoon? Yung kaya lang ba ibalik sa iyo, yung binigay mong offering? No. Mga kaibigan, ibabalik ng Diyos higit pa sa pera. Ano higit pa sa pera? Yung buhay at kalakasan. Naiingatan lagi ng araw-araw. Bakit mga kaibigan? Diyos lang ang pwede makapag-ingat sa buhay natin. Dahil kahit anong ingat ng tao, kung hindi tayo ingatan ng Panginoon, walang magagawa ang tao. Mga kaibigan, Diyos lang ang pwede makapag-ingat sa atin. Kaya sabi, ang pangako ng Panginoon, ibabalik niya ang lahat ng bagay. Pag sinasabing lahat ng bagay, hindi na yung offering, hindi na yung pera ng buwan, yung buhay at kalakasan. Ang iingatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Kaya sabi pa ng banal na kasulatan, mga kaibigan, sabi ng ating Panginoon, lahat ng gawa ng tao naka-record yan sa langit. Kaya sabi sa Revelation, lahat ng gawa na tao recorded sa langit. At inulit pa yan doon sa Ecclesiastes. Lahat ng gawa ng tao nakasulat sa langit. Ay lahat na yung mga ginagawa, yung ating pag-offering, paghulog sa offering bag, nakabidyo yan sa Panginoon. Ang panahigit pa sa CCTV, dahil kahit sa sulok tayo nakikita. Ang CCTV kasi kung saan lang yung nakikita. Pero yung sulok na wala ng CCTV, hindi ka na makikita. Ang Diyos, hindi. Higit pa siya sa CCTV. Then una, ang nakikita ng Panginoon sa atin, yung ating puso ng buhay. Kaya tumitingin ang Panginoon sa puso ng tao. Kaya sabi, magbigay ka na ayon sa pinasya na yung puso, hindi mabigat sa loob. Kaya nagpaalala ng Panginoon bakit ano ba yung pagbibigay, mabigat sa loob? Walang pagpapala yan. Katotohanan, sabi
sabi ng Panginoon, iniibig niya ang nagbibigay ng masaya. Kaya mga kaibigan, doon ang kanyang pangako dun sa nagbibigay ng masaya. Kaya sa ating pagtulong sa misyon, nakikita ng Diyos ang ating mga puso. At Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo, sa iyong mga pamamasada, sa iyong mga pagtatrabaho sa opisina, ano man yung mga anak buhay, nakikita ng Diyos yan. So God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. So God be all the glory. Magandang gabi po sa ating lahat. Glory to God.